tatlong developments po sa kaso ni Tatay Digong sa The Hague. Kaya nga po ito ay isang updates from The Hague. No? Unang-una po ay nagkaroon po ng desisyon ang pre-trial chamber, no, na hanggang July na lang, July 1, ilalabas ang mga ebidensya laban kay Tatay Digong. Nauna po nang humingi po ng karagdagang panahon ang prosecution dahil meron daw silang mga testigo na kinakailangan protektahan at kinakailangan itago pa ang kanilang mga identity. Pero ang sagip po ng hukuman, by July 1, dapat lahat ng mga ebidensya na gagamitin sa tinatawag ng confirmation of charges ay dapat isiwalat na ng prosecution. Siyempre po, ang hiling ng depensa, dapat lahat yan ilabas kasi ano naman ang isasagot ng depensa sa confirmation of charges kung hindi nila nalalaman kung ano yung mga ebidensya na ilinatag labang kay Tatay Digong. No? Nauulitin ko po, iba kasi ang proseso sa ICC. No? Hindi po gaya sa Pilipinas na nagkakaroon muna ng preliminary investigation sa pamamagitan ng paghahain ng mga complaint affidavit at counter affidavit ng mga nasasakdal. No? At sa ganitong paraan sa Pilipinas, nalalaman na natin kung ano talagang ebidensya bago pa umabot sa hukuman. Dito po sa ICC, ginagamit nila yung sistema sa Europa na nag-iimbestiga ay mga prosecutor kasama mga pulis at ang biktima ay nagbibigay lang ng kanilang mga testimonya. No? Pero sa Pilipinas po, talagang kukuha ka ng abogado kung ikaw ay naging biktima ng krimen at ikaw talaga ang magkakaroon ng case build-up. Pagamat paminsan-minsan po ang kapulisan, lalong-lalo na sa mga kasong murder, sila naghahanda ng case build-up. No? Pero karaniwan po na demandahan sa Pilipinas, ang mga biktima ang siyang nagke-case build-up. No? So sa akin po, ang aking naging posisyon dyan, mas okay yung tinatawag na adversarial kasi nga yung estado na ang naghahanap ng ebidensya, no? Pero ang ayaw ko lang dito sa inquisitorial system nito ay yung sa bandang huli matapos na nakulong ang akusado, tsaka pa lang niya malalaman ang mga ebidensya laban sa kanya. 'Di ba po, no? Dahil nagkakaroon na ng pagkakait ng karapatan ng kalayaan, dapat naman bago siya pagkaitan ng karapatan ng kalayaan, dapat alam na niya yung mga charges against him, no? Yung mga ebidensya na ilalatag laban sa kanya. So ang una pong development ay humingi po ng karagdagang panahon, sabi naman po ng hukuman, hindi, dapat mailabas lahat yan by July 1. No? Now, bukod pa po doon, may dalawang mga pangyayari pa. Now, yung 19.2 ng Rome Statute po, yung tratado na bumuo ng ICC, no, ay nagsasabi na at any time po pwede magkaroon ng challenge to the jurisdiction of the court. Ito po yung tinatawag na pag-question doon sa jurisdiction ng hukuman. Ang jurisdiction po, jurisdiction over the person, jurisdiction over the subject matter, and yung jurisdiction over time. Now, yung jurisdiction over time po, ang inaasahan nating dahilan kung bakit mapapalaya ka sa lalim mabilis na panahon ang ating Presidente Duterte. Kasi bagamat ang Rome Statute ay voluntary sa mga estado, no, na maging kabahagi ng ICC, nakasaad din sa ICC Rome Statute na po pwede naman bumitiw sa pagiging miyembro ng ICC ang mga miyembro nga, no? At yan nga po nangyari sa Pilipinas, no? Now, ang kontrobersiya kasi is may nakasaad na provision sa ICC Rome Statute na kinakailangan magtulungan pa rin ng estado na bumitiw sa Rome Statute. Pero ang tanong, ito bang obligasyon na makipagtulungan, ito ba'y till kingdom come? Or ito ba ay till kingdom come ba ito? Or limitado na panahon? May nakasaad kasi ho dyan na kinakailangan ang lahat ng mga estado na bumitiw kung magkakaroon ng preliminary investigation o kung matitrigger yung jurisdiction ng hukuman, dapat sa loob lamang ng 1 taon matapos ang yung deposit ng instrument of withdrawal. At nagkaroon ka po ng kaso sa Burundi kung saan ang Burundi bumitaw sa kanyang pagiging miyembro, pero dahil nasimulan yung preliminary investigation sa loob ng 1 taon matapos sila nag-issue ng instrument of withdrawal, ang sabi ng hukuman dapat magtuloy. Now dahil may ganyang desisyon na, ang Pilipinas naman nasimulaan yung preliminary investigation matapos ang 2 taon na pagkatapos ng ating pagbitiw. So kung i-apply mo yung Burundi ruling, talagang dapat yan nasimulan sa loob ng 1 taon at dahil sumobra na sa 1 taon yung pagsisimula ng preliminary investigation, wala nang jurisdiction. Sa akin po, yan ang pinakamabilis na pamamaraan para makauwi na si Tatay Digong. No? Pero may iba pong mga estratehiya ang mga abogado niya ngayon, so hinahayaan po natin sa kanila yan.
Pero ang importante po ngayon, may mga nagtangka na mag-submit ng tinatawag na amicus brief. Ito po yung mga amicus brief, mga paningin lang ng mga dalubhasa, no, sa larangan ng international criminal law kung dapat nga bang wala ng jurisdiction ng hukuman matapos kasi na magsimulang preliminary investigation sa pangalawang taon. So meron nagtangka na maghain ng amicus brief pero ang sabi ng hukuman, premature. Kasi hindi pa naman kinu-question ni Tatay Digong yung jurisdiction. Eh yan naman po yung aking tanong, bakit nga ba hindi? Kasi kilala ko naman si Tatay Digong, gustong-gusto na niyang makauwi, no? At kapag nagkaroon naman ng desisyon na wala ng jurisdiction because of yung tinatawag nating jurisdiction tempore, dahil natapos na yung obligasyon para makipagtulungan at magkaroon ng jurisdiction ng ICC, case dismissed at makakauwi na si Tatay Digong, no? Pero anyway, ang importansya po niyan ay sinabi nga ng hukuman, hindi pa po pwedeng maghain ng mga amicus brief tungkol dito sa lack of jurisdiction o pagkakaroon ng jurisdiction ng hukuman dahil premature pa. Hindi pa linalabas yan ni Tatay Digong. At ako naman, ang aking nais makita, sa lalong mabilis na panahon, ilabas na yan. Kasi feeling ko naman 100% panalo tayo dyan sa issue na yan dahil malinaw na malinaw dun sa desisyon ng Burundi na para magpatuloy ang kaso laban sa isang Pilipino na isang estado na bumitiw na kinakailangan na simulan ng preliminary investigation within 1 year at since 2 years na talagang wala ng jurisdiction. At ang pangatlong development po is nagkaroon kasi ng issue yung mga biktima kung paano sila makakaparticipate. At ang issue is identity. At sinabi po ng mga abogado ni Tatay Digong, kinakailangan mag-present sila ng national ID o di naman kaya passport. Pero ang sabi ng mga biktima, yung sabi ng mga abogado sa biktima, hindi naman lahat ng mga mahihirap ay merong passport. At dahil dyan, anti-poor, no? At hindi po pwedeng mapuwersahan na passport ang ipapakita to prove identity. Now, nagkaroon po ang preliminary, nagkaroon po ng desisyon ang pre-trial chamber at ang sabi nila hindi kinakailangan passport. Ang kinakailangan ay kung anumang identification o di naman kaya yung pag-a-attest ng dalawang tao dun sa pagkatao ng isang biktima, no? So, naging mas mababa po yung threshold para makilala ang isang biktima, at least yung identity ng biktima at hindi na require ang passport or national ID. Pero siyempre, bagamat yan ay taliwas sa nais mangyari ng mga abogado ni Tatay Digong, kailangan nating tanggapin yung ganyang desisyon. So ngayon, ang suma total po, matapos ang mahigit 1 buwan, nakakulong pa rin po si Tatay Digong, wala pa rin pong challenge sa jurisdiction, wala pa rin pong nahahain na provisional release, no? Bagamat pinaplano na ng kampo ni Tatay Digong na maghain nga ng motion for provisional release. Ang lilinawin ko lang po dahil hindi na nga po miyembro ng ICC ang Pilipinas, yung provisional release po, baka hindi po yan sa Pilipinas. Kinakailangan po humanap ng isang bansa na miyembro pa ng ICC at doon siya pwedeng magkaroon ng provisional release kung papayagan ng hukuman. What are the chances? Ang sabi ko nga po, inisa-isa ko po lahat ng kaso na na-desisyon na ng ICC, wala po silang nabigyan ng provisional release kung ang akusado ay akusado ng core crime ng hukuman. Ibig sabihin, kung akusado ng crimes against humanity, war crimes, crime of aggression, ay hindi nabibigyan ng provisional release. Ang nabigyan lamang ay yung mga akusado ng offenses against administration of justice, yung mga pagpipeke ng testimonya, pananakot ng mga testigo, yan po yung nabigyan ng provisional release, no? Pero one thing going for Tatay Digong is wala pa namang 80 years old na nalitis ang ICC. At sa tingin ko, dahil yung isang leader ng Serbia dati, si Milosevic, ay namatay sa kulungan habang siya linilitis ng Tribunal for the Former Yugoslavia, at nakita nila na ito'y talagang dinamdam ng mga mamamayan ng Serbia, ayaw mangyari yan ng ICC na baka may mangyari kay Tatay Digong sa loob ng kulungan, no, dyan sa The Hague. Kaya ang tingin ko, may pag-asa pa rin tayo makakuha ng provisional release dahil sa edad, dahil ayaw ng ICC na may mangyari kay Tatay Digong, wag naman po talaga sana, no, habang siya ay nakakulong dito sa ICC. Now, may mga nagtatanong din po sa akin, no, hindi ba mali na nakakulong ngayon sa isang kulungan ng Netherlands ang Tatay Digong gayong siya'y kinidnap? Ang paninindigan ko po bagamat ito isang bagay na nais kong i-discuss kay Tatay Digong, ay merong pong responsibilidad ang Netherlands. Kasi kung mapapatunayan na talagang kinidnap siya, wala naman pong separate na kulungan ng ICC. Ang kulungan ng ICC ay preso ng Holland, ng Netherlands, na pinaglalagyan ng mga akusado sa
na nahaharap sa pagsakdal nga nasa sakdal sa ICC. Ibig sabihin, yung tinatawag nating international responsibility for an internationally wrongful act, kung mapapatunayan nga natin na kidnapping ang nangyari kay Tatay Digong, magkakaroon pa rin ng responsibilidad ang Netherlands, no? At kaya nga po, kung ako'y makakausap ko si Tatay Digong, meron akong 2 additional remedies bukod pa doon sa kasong nakabinbin na sa ICC. Unang-una po, doon sa Human Rights Committee. Maraming beses na po tayo nakapunta sa mga tinatawag nating treaty monitoring bodies, at ang mga pinakaimportanteng panalo natin dyan ay yung kay Alexander Adonis na taga Davao na pinakulong ni dating Speaker Nograles, at nagkaroon ng decision po ang UN Human Rights Committee na ang criminal libel ay labag sa kalayaan ng malayang pananalita, at sinabay hinimok ang Pilipinas na dapat i-repeal yung criminal libel natin. At yung isa naman, yung mga comfort women, yung mga ginahasa ng mga Hapon ng pangalawang pandaigdigan digmaan, at dinala po natin yan sa CEDAW Committee, yung Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, at nagkaroon ng ruling po na ang Pilipinas, dahil sa kabiguan natin na magbigay ng reparasyon sa mga biktimang na mga comfort women na ginahasa ng pangalawang pandaigdigan digmaan, ay guilty of discrimination against women. Kasi dapat itaguyod nila yung karapatan nga ng mga ginahasang mga kababaihan magkaroon ng reparasyon laban sa bansang Japan. No? So, ang additional remedy po dyan is against Netherlands din, kasi hindi naman po estado ang ICC na kabahagi ng yung tinatawag nating Covenant on Civil and Political Rights. It is Netherlands. At dahil siya nakakulong sa isang preso na Dutch, ang Netherlands ang merong responsibilidad kung mapapatunayan natin na talagang kidnapping yung pamamaraan kung paano siya na-kidnap, nakuha. No? Meron din mga nagsabi sa akin na mga taga-Netherlands, itago natin siya sa pangalang, gusto mo ba magpakilala? Dulce. Sabi ni Dulce, dito sa Netherlands, meron silang rule na kapag 80 anyos na, hindi na pinakukulong. So ngayon, pwede pa natin i-allege din yan na dahil 80 years old na si Tatay Digong, wala na dapat kulong. At yung katunayan na 80 anyos na siya at siya nakakulong, labag yan doon sa karapatan niya ng, anong tawag doon? Equal protection of the laws. Kasi bakit ang ibang mga Dutch o yung ibang mga mamamayan na naririto sa teritoryo ng Netherlands, hindi na po pwedeng ikulong pag 80 anyos, pero si Tatay Digong ay nakakulong pa rin. So, ako'y makikipag-usap din sa mga Dutch lawyers para dito sa batas neto, dahil kung may ganyan talaga, pwede natin i-challenge yan na that is contrary to human rights because it violates yung equal protection of the law. Ang ibig sabihin po ng equal protection of the law, yung person similarly situated should be treated alike. Bakit ang Dutch na 80 anyos hindi na po pwede makulong? Bakit si Tatay Digong nakakulong pa rin? So yan ay additional na karagdagan natin, no? Kaya nga po importante na makita ko si Tatay Digong. Well, anyway, siguro po sabihin ko ngayon na talaga humingi na ako ng permiso sa hukuman para makausap si Tatay Digong, dahil hindi lang naman po ICC ang remedyo niya. Meron pa siyang remedyo sa ayon sa Covenant on Civil and Political Rights against Netherlands at European Court of Human Rights, dahil ang European Treaty on Human Rights po ay karapatan ng lahat ng tao na nasa teritoryo ng isang estado dito sa Europa. At kasama na dyan si Tatay Digong. Bagamat siya ay Pilipino, yung karapatan na binibigay sa lahat ng mga mamamayan o tao na nasa Europa ay karapatan din ni Tatay Digong.